Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, madami na nga po ang nakakapag-isip ngayon mga minamahal na baka daw po itong ating Vice Presidente ay meron na daw pong mental illness. So, grounds po ito mga minamahal for impeachment kasi parang nasa unstable na pag-iisip na itong ating Vice Presidente kasi ganito mga minamahal. You know, 'di ba kahapon nagpa-press conference itong si VP, si Vice President Sara Duterte. To be honest, yung naging highlight talaga noon is yung sinabi niya na huhukayin niya yung patay. Yung hindi naman siya pinapakialaman ng patay, huhukayin niya tapos itatapon niya sa West Philippine Sea. And besides, ano yung kinalaman ni FEM sa issue ni PBBM at ni Sara Duterte ngayon? Hindi kasama yung maong ama na nandoon na nakalibing na hinusgahan na ng Supreme Court na diyan ilibing yan. 'Di ba? Ano yung issue ng ama? Ba't mo idadamay sa issue ninyo? So yun po yung naging highlight kahapon mga minamahal na hukayin niya daw and then right after itatapon niya doon sa West Philippine Sea. Pero ngayon, nung ni-reveal na nga ni Sara Duterte kung bakit umalis siya sa administrasyon dahil nakikitaan niya ng pagiging toxic mga minamahal, yung imagination niya, yung pagpapantasya niya mga minamahal na balak niyang gurugurin itong ating presidente, yung cutting his head dahil nga sa nakikita niyang toxic. So, paano niya ba nasabing toxic, mga minamahal? So, sa mga hindi nakakaalam, kaya po umalis si Sara Duterte kasi according to sa kwento niya, 'di ba? Ang sabi niya, meron daw isang graduating na student. So, 'di ba, may graduating na student, mga minamahal, na nag-ask daw ng gift sa ating presidente. And ang sabi niya, "President, can I have your watch para maging gift ko sa graduation?" So ngayon, ang sabi ng presidente, according kay Sara Duterte, sabi niya, "Why would I give my watch?" Sabi niya, "Ba't yung bibigay sa'yo yung relo?" Yan daw yung naging sagot ng ating presidente. So ngayon, na-triggered itong si Vice President Sara Duterte sa naging statement na yun ni PBBM. Kung kaya't ini-imagine niya na, "I like to cut his head." Diba? Yung pinagpapantasyahan niya na gurgurin nga itong ating presidente nang dahil lang sa hindi naibigay ni PBBM yung relo na hinihingi ng isang graduating student. Mga minamahal, napakababaw po talaga na issue na yun. Para isipin ni Sara Duterte na gurgurin itong ating presidente, sobrang babaw. Mga minamahal, kasi what if ang ginawa ng ating presidente mga minamahal after niyang i-regret. I mean, after niyang hindi pagbigyan yung bata, binigyan niya na lang ng sandamakmak na gifts. We do not know kung ano yung nangyari talaga, or baka malay mo, gawa-gawa lang din ni Sara itong issue na to. Or kung totoo man yun, baka yung relo is may sentimental value. So, hindi natin pwedeng paniwalaan itong naging statement ni Sara Duterte nang walang basihan. Lalo pat nanggagaling mismo sa isang bunganga na galit sa ating pamahalaan, galit sa ating presidente. Mahirap magtiwala kasi pwedeng gawa-gawa niya lang yun, pwedeng fake news niya lang yun, or pwedeng diversionary tactics, and napakababaw na issue para isipin nga na nanday lang sa relo, gugurgurin mo ang ating Pangulo. So ngayon, si Leila de Lima nagsalita. So ngayon, basahin natin itong sinabi ni Leila de Lima. Ang sabi ni de Lima, mga minamahal, "I honestly believe that VP Sara is a bit unhinged." Ano yung unhinged, mga minamahal? Wala po sa tamang pag-iisip, unstable po yung utak. Kumbaga, wala sa tamang bait itong si Sara Duterte. Masyadong mainit yung kanyang damdamin. So sa madaling sabi, mga minamahal, wala sa tamang bait itong si Sara. Yan yung sabi ni de Lima. Sabi niya, "I honestly believe that VP Sara is a bit unhinged to say such thing as throwing the body of a man out of the sea and imagining to chop off the president's head while making out of her father to be fair person who did not cross anyone." Kasi
Ito din pala, maidagdag ko. Naging statement din to, mga minamahal ni Sara Duterte, na wala naman daw po siyang inipit, yung ama niya, wala naman daw pong ginipit. Hindi niya daw po ginipit si Leni Robredo noon. Like, kahit nga din ako, nung napanood ko yung statement na yun, natawa ako. Yung sabi niya, hindi daw ginipit si Leni. Like, how? Paano niya nasabing hindi ginipit? Minumura niya, tinatawag niyang gaga. Di ba, paano hindi ginipit? Yung sa budget, napakaliit. Di ba? So, saan yung yung nakakuha ng lakas ng loob itong ating Vice Presidente para sabihin niya na walang ginipit. Di ba? So ngayon, ito nga yung sabi ni De Lima, hindi na talaga tumutugma ang pag-iisip niya sa realidad, nakakabahala na. So madami ang nagpahayag ng statement, mga minamahal, even Barry Gutierrez, na Sara Duterte is yung sinabi niya is impeachable offense yun, kasi nakikita sa kanyang mga sinasabi na parang meron siyang parang meron siyang mental illness. Yun yung sakit, mga minamahal, sa pag-iisip. Although makikita nyo na normal siya kapag magsalita, pero yung kanyang pantasya, yung kanyang imagination, yung kanyang behavior, mga minamahal, makikitaan nyo na parang masyado na siyang frustrated, na yung imagination gusto niyang gawing realidad kahit malabo naman, yung parang ganun, mga minamahal. So madami ang nagsuggest na itong si Sara Duterte dapat ipa-check up na sa mga psychologist, sa mga doktor. Baka kasi may tama na talaga yung utak. So kapag nagpa-check up itong si Sara Duterte, pwede nating malaman kung dapat pa ba siyang maging vice presidente ng bansang Pilipinas. Kasi the way she thinks, mga minamahal, is unacceptable to. Yung imagination mo na guguruguhin mo itong ating presidente, yung nananahimik na patay na hindi ka naman pinakialaman, itatapon mo sa West Philippine Sea. Like, ano yun, mga minamahal, di ba? So sabi nga ni Trillanes kahapon sa kanyang tweet, si Sara daw po mukhang parang natanggalan na naman ng isang tornilyo, tinutopak na naman daw po. Para sa akin, mga minamahal, impeachable offense to. Kasi parang meron na siyang sakit sa utak, meron na siyang mental illness. Kaya nga sabi ko, medyo may katotohanan nga yung sinabi ng mga psychologist. Yung sa Philippine Defense Forum, di ba, mga minamahal? Ang sabi doon, nakikita nila na itong si Sara Duterte is merong NPD. Di ba, narcissistic personality disorder. Di ba, nakikitaan nila na yung behavior niya is hindi na talaga akma. So, mga minamahal, kung yung mga mismong doktor na nga ang nagsasabi na merong tawag dito, incapacity mag-isip itong si Sara Duterte, dapat gawa na to ng aksyon. Kasi yung kanyang pagtatantrums, yung kanyang hindi makontrol yung kanyang temper, mga minamahal, hindi na to yung normal eh. Tingnan nyo, umaabot na siya sa punto na iniisip noon, tantrums lang, galit lang, diba? Away-away lang. Ngayon, ini-imagine niya na yung pumatay, kumitil. Hindi tama yan, mga minamahal. Gusto niyang i-wash out si PBBM? Can you imagine that? Diba? So, ang masasabi ko dito, impeachable offense na to, mga minamahal. Oo, kasi mahirap na kung maging presidente to ng bansang Pilipinas, in my honest opinion. Kasi, what if kinriticize mo lang siya? After nun, papahanapin ka, gugurugurin ka. Diba? Can you imagine that, mga minamahal? Yung ugali ni Vice President Sara Duterte, masyadong brutal. Kung mag-isip, parang halang yung bituka. Well, mana-mana nga naman talaga yan. Yung ama niya nga talagang turns into reality, di ba? Pagkaaway, ginugurgur. So, nothing new, mga minamahal. Walang bago. Tapos, din siya, nagmumura siya. Bullshit kayong lahat, mga BS. Di ba? Yung kanyang pagiging violente, mga minamahal, hindi po dapat natin i-tolerate to. Di ba? Violent itong si Sara Duterte. Kung makikita ninyo, hindi natin alam kung nabagok yung utak nito nung bata pa, pero mukhang parang inborn talaga na palaaway itong si Sara Duterte. Makikita nyo na
Inaakusahan nila si PBBM na bangag, adik. Pero tingnan nyo ngayon, sino yung parang nababangag? Sino yung parang mukhang adik? Eh, di ko alam mga minamahal kung tumira itong tumira itong si Sara Duterte bago magpa-press con. Hindi natin alam kasi tingnan nyo the way she speaks, talagang pinapatunayan niya na meron siyang sakit sa utak. 'Di ba? Certified sira ulo talaga. Anyway, ewan ko ba dito? Ang hirap mong ipagtanggol Sara Duterte. Kaya ka nasasabihang maluwag ang tornilyo eh. 'Di ba? Ano yung kinain nito? Parang high grade ah. 'Di ba? Ay, kaya na, mga minamahal. Anyway, kayo nang bahalang humusga. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.